Wow. Commercial yun. May medyo malaki ang sisiw nitong isang ito. Talaga namang palaban siya. Favorite ko yung balot, pero dati hindi ako kumakain ng sisiw. Ang scammer ko naman kung favorite ko yung balot, tapos di ko kinakain yung sisiw. So, pinilit kong matutunan. Uy, walang bato. Maliit lang. Ang saya. Dahil malapit ng mga anak si Joyce Ching, nag-request na nga ito ng paborito niyang balot sa kanyang mister at pinayagan naman sila ng kanilang OB-GYN. Finally ay nakakain na itong si Buntis ng balot at nagmukbang pa nga, kaya naman takam na takam ang kanyang mga viewers. Sa tagal ng panahon, simula nang siya ay magbuntis ay ngayon pa lamang ulit siya kakain ng balot, kaya naman talagang na-miss niya ito. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Maliliit na balot. Sheesh, ang sarap. Sobrang mahilig ako sa balot, pero hindi ako pinapayagan ni Kevin. Since natitiis ko naman, hinayaan ko na lang. Pero kanina parang gusto ko talaga. So sabi ni Kevin, sige payagan kita, pero magpaalam ka kay Doc. So nagpaalam tayo sa OB, kay Doc Jen, at pinayagan naman niya ako. As long as it is well cooked daw. That's why we're here. Ang saya, ang liit lang ng sisiw. Suka. And asin. Tatlong balot nga lang muna ang inallowed sa kanya na kainin dahil nga malaking-malaki na ang tiyan nitong si Joyce Ching, malapit na rin siyang manganak. Kaya naman baka ito ay ma-HB pa, kaya naman may limit lang talaga. Ang mahalaga ay matikman niya at makapagmukbang siya ng paborito niyang balot. Sarap, pero parang ang bitin kasi ang liit ng balot. Yung pagkabili ni Kevin kanina at nirecook ko sa bahay. Sabi ko, shocks. Ang liit ng balot. Buti na lang 3 yung pinabili ko. Hap. Hingin natin yung bato kasi sayang. Let us maximize the balot since maliit lang siya. Let us eat all parts of the balot. Manipis pero matigas pa din. Sarap. One down. To know which side to open, kung ano daw yung mas flat, doon mo bubuksan. Pero minsan, hindi talaga siya halata. So, maghuhula ka na lang kung anong side. Wow. Commercial yun. May medyo malaki ang sisiw nitong isang ito. Talaga namang palaban siya. Favorite ko yung balot, pero dati hindi ako kumakain ng sisiw. So, sinabi ko sa sarili ko, ang scammer ko naman kung favorite ko yung balot, tapos di ko kinakain yung sisiw. So, pinilit kong matutunan. Uy, walang bato. Maliit lang. Ang saya. Ninamnam nga mabuti ni Buntis ang pagkain ng kanyang balot dahil kaunti lamang ito. At syempre, hanggang sa last bite ay ipinakita nga ni Joyce Ching. Pagkapanganak nga niya ay pwede na ulit siyang magmukbang ng kanyang paboritong balot. Ganyan. Pero yung pinaka full term, like yung 40 weeks, November. Pero guys, October daw, pwede na. So medyo nakaka-pressure. Hala, nakakalito. Ito na yung last one. Ngayon pa ba ako magkakamali? Last balot. Cherish the moment. Sarap. Dumaan na naman kasi sa feed ko recently yung mga nagmumukbang ng balot eh. Nainganyo tuloy ako. Naalala ko tuloy na gusto ko ng balot. Apple suka. Laki. Lugi ah. Kaya ko ba ito ng buo? Ang awkward kagatin in half, yung makikita mo. Pambira kalahati ng balot. Sisiw ah. Maling-mali ah.
Relax, nabitin ako, pero wag tayong abusado. Pinayagan lang nga eh, ha? Nalulungkot ako, paubos na. Last bite. That's our last bite. Unfortunately. So satisfying. Hihigupin pa yung suka. At matapos ngang magmukbang ng balot itong si Joyce Ching, siya namang itong kabisi-bisihan nilang mag-asawa dahil nag-uumpisa na nga silang maglipat-lipat ng gamit at mag-ayos-ayos para sa pagdating ng kanilang supling na si How How. Kaya naman itong si Joyce Ching ay nagkaroon na rin ng energy dahil nga nasunod na ang kanyang gusto. Medyo mahirap nga para sa kanya ang mag-ayos-ayos ng gamit dahil nga napakalaki na ng kanyang tiyan. Dapat nga daw ay noong una pa lamang ay nag-ayos na sila paunti-unti nitong si Kevin dahil mas napakarami na nilang gamit na iaayos ngayon dahil napakaraming nagpadala sa kanila ng kung ano-anong gamit ng baby. Si Joyce Ching ang isa sa mga buntis na talaga namang nakita ng marami na napakalakas. Kitang-kita kung paano siya kumilos sa kanyang bahay at wala ring katulong. Very hands-on, lalo na siguro paglabas ng kanyang baby. Bumili nga rin si Joyce Ching at ang kanyang asawa ng bago nilang sofa dahil mas nagiging homey kapag maayos at maganda ang kanilang upuan sa loob ng bahay. At syempre bagay na bagay nga ito sa kanilang sala dahil parating na rin ang kanilang baby, madali na silang makakapagpahinga ng maayos kung meron silang sala set. Sobrang busy talaga ngayon itong si Joyce Ching at ang kanyang asawa. Suportadong suportado naman siya ni Kevin.